Nagsimula ang pelikula sa dalagang si Anna na may anxiety disorder kaya takot siyang lumabas sa kanilang mansyon. Ang tanging inaasahan niya ay ang kanyang nakatatandang kapatid na si Conrad na may taning na ang buhay dahil sa kanser sa lapay. Wala na silang ibang pamilya kundi ang isa't isa kaya naman laging nag-aalala si Conrad para sa kanyang kapatid. Bukod dito, ang magkapatid ay may tinatagong malalim na lihim sa loob ng kanilang mansyon at laging maingat sa kung sino ang pinapapasok nila. Isang gabi, habang tinitignan ni Anna ang isang lumang susi ay bigla siyang nakarinig ng ingay mula sa labas. Nang sumilip siya ay si Conrad lang pala ito. Nang tawagin siya ng kapatid ay tumanggi siya at bumalik sa kanyang silid. Ang totoo ay hindi na siya lumalabas ng mansyon simula nang mamatay ang kanyang ama 10 taon na ang nakalilipas. Kinabukasan, dumating ang abogado ni Conrad na si Charlotte upang ipaalam kay Anna ang huling habilin ng kapatid sakaling mamatay ito. Gayunpaman, hindi pa handa si Anna na makipag-usap tungkol doon. Ilang saglit pa ay dumating ang food delivery rider na si Dan. Maliban sa kapatid, si Dan lang ang tanging tao na pinagkakatiwalaan ni Anna. Mabait ang rider na nakuha ang loob ni Anna sa araw-araw niyang pagde-deliver ng pagkain. Habang ipinapalam ni Dan ang dala niyang order ay nakarinig sila ng malakas na kalabog mula sa silid ni Conrad. Nagmamadaling inalalaya ni Anna ang kanyang kapatid pabalik sa kama. Ginugol nila ang buong araw ng magkasama at pinag-uusapan ang tungkol sa iba't ibang bagay. Binanggit ni Conrad ang tungkol sa kanilang ama at nakiusap kay Anna na patawarin ito, ngunit lalo lang itong ikinagalit ni Anna. Kinagabihan, nagising si Anna sa tunog ng alarm. Nang silipin niya ang kapatid ay natagpuan niya itong patay na. Alam ni Anna na darating ang sandaling ito, ngunit hindi pa rin siya handa sa pagpanaw ng kanyang kapatid. Matapos kuhanin ng punerarya ang katawan ng kanyang kapatid ay nilinis niya ang buong bahay. Maya-maya lang ay dumating ang food delivery niya. Si Dan na lang ang natitirang pinagkakatiwalaan niya kaya naiyak siya nang makita ito. Dinamayan siya ni Dan sandali upang kahit papaano ay maibsan ang nararamdaman niyang lungkot sa pagpanaw ng kanyang kapatid. Iminungkahi ng rider na ibenta niya ang bahay at tumira sa ibang lugar upang madali siyang makamove on. Ngunit napamahal na siya sa kanyang tahanan at di niya kayang iwanan ito. Nabanggit ni Dan na gusto na niyang umalis sa lugar nila ngunit hindi sapat ang kanyang pera para gawin ito. Biglang umalis si Anna at bumalik pagkalipas ng ilang minuto na may dalang bag na puno ng pera. Gusto niyang kunin ito ni Dan at gumawa ng mas magandang buhay para sa kanyang sarili. Gayunpaman, tumanggi si Dan na tanggapin ito kahit iginiit ni Anna na mayroon siyang mas maraming pera kaysa sa kailangan niya. Sa araw ng libing ng kapatid ay naghanda si Anna ngunit umiral ang kanyang anxiety sa huling sandali. Gustong-gusto niyang magpaalam sa huling pagkakataon ngunit mas nanaig ang kanyang takot at nanatili sa loob ng kanyang mansyon. Makalipas ang ilang sandali ay may humintong sasakyan sa labas sakay ang 3 lalaki. Sumilip sila sa bintana upang alamin kung may tao sa loob. Mabilis na binasag ng lalaking nagngangalang Perry ang pinto sa likod upang makapasok sila habang si Anna naman ay takot na nagtago sa ilalim ng lamesa. Nadiskubre ni JP ang maingay na initan ng tubig senyales na may tao pa sa loob. Ang buong akala nila ay nakipaglibing ang tao doon. Hinanap nila ito na posibleng pinagtataguan sila. Di nagtagal ay natagpuan ni Perry si Anna sa itaas ngunit nakatakbo ito sa ibaba upang takasan sila. Pagdating sa bukas na pintuan ay natigilan ang dalaga. Hanggang sa sitwasyong iyon ay nanaig pa rin ang anxiety niya kaysa iligtas ang sariling buhay. Maingat na isinara ni JP ang pinto at tinanong siya kung bakit hindi siya tumakas. May pagkakataon din siyang tumawag ng pulis noong nagtatago siya sa itaas ngunit hindi niya ito ginawa. Sa tingin ng mga lalaki ay kakaiba ito ngunit ang tanging mahalaga sa kanila ay ang pera na itinatago niya sa loob ng bahay. Ipinagpatuloy ni JP at ng kanyang kapatid na si Vance ang paghahanap sa pera habang si Perry naman ang nagbabantay kay Anna. Sinabi ni Anna sa kanya ang tungkol sa kanyang anxiety at kung paano siyang hindi nakakalabas ng bahay sa loob ng mahigit 1 dekada. Namangha si Perry sa kanya at gustong suriin kung nagsasabi siya ng totoo para sa kanyang sariling kasiyahan. Puwersahan niya itong kinaladkad palabas kaya nanginig ito sa sobrang takot. Nang buhatin siya ni JP para tulungan ay naihi si Anna sa salawal. Inutusan ni JP ang kapatid na dalhin si Anna sa kanyang silid habang sila naman ni Perry ay hahagilapin ang nakatagong pera. Sa huli, natagpuan nila ang isang basement na may 2 pinto na walang mga hawakan.
Ang mga pinto ay tiyak na may patutunguhan ngunit hindi nila ito mabuksan. Malinaw na may tinatagong lihim ang pamilya nila sa loob ng di mabuksang silid. Samantala, sinusubukan ni Vance na pilitin si Anna na magpalit ng damit. Siya ang pinakamahina sa tatlo, hindi niya kayang manakit ng kapwa para lang sa pera. Napansin din ito ni Anna at sinubukang kumbinsihin siya na tulungan siya. Nagawa niyang makumbinsi ito sa isang banda ngunit sa huli ay na-realize nito ang ginagawa ni Anna. Sa tindi ng galit, puwersahan niyang sinubukang pagpalitan ng damit si Anna ngunit natigil ito nang dumating ang rider na si Dan. Galing ito sa libing ni Conrad at sadyang nagtungo doon upang kamustahin si Anna. Nagpasalamat si Anna na sa wakas ay may tutulong na sa kanya, hanggang sa tinawag ni Vance ang pangalan ni Dan, na nagpapahiwatig na magkakilala sila. Na-realize niya na kasabwat din pala si Dan ng mga magnanakaw kaya nawala siya sa sariling katinoan. Tumakbo siya palayo at nagtago sa mga magnanakaw. Biglang dumating si Perry na agad sinuntok si Dan dahil kagagawan niya kung bakit nakatakbo si Anna. Matapos ang ilang minutong paghahanap kay Anna, nawalan ng pasensya si Perry at nagbantang papatayin ang alagang ibon ni Anna kung hindi siya magpapakita. Nanatiling nakatago si Anna kaya pinatay ni Perry ang ibon. Sa oras na ito, nagising si Dan ngunit tinali ni JP ang kanyang mga kamay at pinaupo siya sa sopa. Habang abala ang mga magnanakaw kay Dan ay tumakbo si Anna sa banyo na nakalikha ng ingay. Nang matagpuan siya ni Vance ay sinaksak niya ito sa leeg na agad nitong ikinamatay. Makalipas ang ilang sandali ay napaisip sina JP at Perry kung bakit natagalan si Vance hanggang sa makarinig sila ng kakaibang tunog papunta sa basement. Nang silipin nila ang pinanggagalingan ng tunog ay may nakita silang bakas ng dugo. Sinundan nila ito hanggang sa bumungad sa kanila ang bangkay ni Vance. Niyakap ni JP ang kapatid at umiyak. Nangangakong ipaghihiganti ang pagkamatay nito. Ang misyon ay naging higit pa sa pagnanakaw para sa natitirang dalawa. Eksaktong oras na iyon, napansin ni Perry si Anna sa likod ng isang pinto ngunit naisara niya agad ito bago pa makapasok ang lalaki. Pagkatapos noon, tumakbo siya sa kanyang silid at kinuha ang isang lumang susi. Ginamit niya ang susi upang mahila ang hagdanan sa basement dahilan upang matrap sina JP at Perry sa ibaba. Chinek sila ni Anna upang tiyakin na hindi sila makakalabas. Lumipas ang ilang oras at sinubukan ng mga magnanakaw na sirain ang mga pinto sa basement para makalabas ngunit matibay ang pagkakagawa nito. Sa labas, inamin ni Dan na magkaibigan sila ni Vance at nabanggit niya rito ang tungkol sa pera. Nakaramdam siya ng pagsisisi dahil hindi niya alam na haantong ito sa pagpasok ng mga magnanakaw sa mansyon ni Anna. Tumanggi pa rin si Anna na kalagan ang kanyang mga kamay at tinanong siya tungkol sa libing ni Conrad. Ikinwento nito kung paano ito naganap at nagtanong kung ano ang gagawin ni Conrad sa ganitong sitwasyon. Pinag-isipan ito ni Anna sandali bago binali ang daliri ni Dan at dinala siya sa pinto ng basement na walang hagdan. Hiniling ni Anna sa kanya na patunayan ang kanyang kawalang sala sa pamamagitan ng pagtalon sa basement at nang tumanggi si Dan ay tinulak siya ni Anna. Napahiyaw sa sakit si Dan sa tinamong bali sa tuhod. Dumiretso si Anna sa isang nakatagong silid na nagpapakita sa kanya ng CCTV footage ng basement. Maya-maya pa, pinuntahan niya sila para tingnan. Pinahirapan ni Perry si Dan sa pagbabaka sakaling maaawa si Anna. Sinabi ni Anna sa kanila na gamitin ang first aid kit na nasa loob ng isa sa dalawang nakakandado na pinto na walang hawakan. Kontrolado ni Anna ang pinto kaya sa pagkakataong ito ay nakapasok si JP. Pinindot ni Anna ang control dahilan upang makulong si JP sa sikretong silid na iyon. Muli ay bumalik si Anna sa control room. Samantala, sinubukan ni Perry na sirain ang pangalawang pinto at nagtagumpay siya matapos ang maraming pagtatangka. Sa loob ng sikretong silid ay sinubukan niyang hanapin ang lagusan upang makalabas sila doon. Nang makakuha ng tiyempo si Anna ay pinukpok niya ng martilyo sa ulo si Perry. Susubukan pa sana siyang sakalin ng lalaki hanggang sa mamatay ngunit naubusan ito ng dugo at namatay. Dumating ang abogadong si Charlotte kaya agad inayos ni Anna ang sarili. Sa basement, nagpunta si Dan sa pangalawang silid at doon ay nakita niya ang mga putol na katawan ng tao na nasa loob ng freezer. Nabigla siya kung ano ang mayroon sa mansyon na iyon. Sa itaas, nagpanggap si Anna na maayos ang lahat at nagdahilan para sa ingay na nagmumula sa basement. Hindi na ito pinansin ni Charlotte at umalis matapos matiyak na ayos lang si Anna.
Pagkaalis niya, bumaba si Ana sa basement at natagpuan si Dan sa tabi ng freezer. Inilagay niya ito sa loob ng isang sulok na nagdala sa kanya sa silid kung saan nakakulong si JP. Ang silid ay may one-way mirror na ginagamit ni Ana para bantayan sila. Nalaman ito ni JP at sinubukang basagin ito ngunit ipinaalam sa kanya ni Ana na bulletproof ang salamin. Pinilit niya itong magsuot ng long sleeve na nagmula sa isang cabinet. Lumalabas na sina Conrad at Ana ay dating nilalason ang mga pervert na lalaki at ikinukulong sila sa silid na ito. Pagkatapos, sasamahan ni Conrad ang mga biktima sa pamamagitan ng sikretong lagusan at papahirapan sila habang nanunood si Ana sa salamin. Gustong malaman ni JP ang dahilan kung bakit nila ginaya ang silid at kung kaninong damit ang suot niya. Lumalabas na inabuso si Ana noon ng kanyang ama. Isang araw, sinakal ni Conrad ang kanilang ama hanggang sa mamatay ito. Simula noon ay umaakit na sila ng mga pervert na lalaki sa loob ng mansyon at pinapatay ang mga ito. Naniniwala si Ana na tama ang kanilang ginawa dahil karapat-dapat na parusahan ang mga nagkakasala. Ngunit ayon kay JP, parehong psychopath si Ana at ang kanyang kapatid. Naadik sila sa pagpatay sa kanilang ama at gusto nilang balikan ang sandaling iyon ng paulit-ulit. Nawala si Ana sa kanyang katinoan sa mga paratang ni JP. Binigyan niya ng baril si Dan upang patayin ito. Gusto niyang pagbayaran ni JP ang kanyang mga ginawa. Sinabi ni Dan na di niya kayang pumatay ng tao. Itinulak siya ni JP at kinuha ang baril. Naghanda siyang patayin si Dan ngunit pinigilan siya ni Ana. Napagtanto ni JP na kahit papaano ay concern si Ana kay Dan dahil hindi niya pinatay ito tulad ng ginawa niya kay Perry at Vance. Napilitan si Ana na buksan ang pinto at pakawalan ang dalawa. Tinulungan ni JP si Dan na makalabas ng mansyon ngunit hindi pa siya handang tumakas. Tiningnan niya ang patay na katawan ng kapatid. Puno ng galit at gustong maghiganti, sinubukan ni Dan na kumbinsihin siya na hayaan na lang ang lahat ngunit sa halip ay sinuntok siya nito sa mukha. Bumalik sa loob si JP at sinimulang buhusan ng gasolina ang loob ng mansyon. Dinala sa kanya ni Ana ang karton na puno ng pera, sa paniniwalang aalis na ito. Ngunit desidido si JP na sunugin ang mansyon kasama si Ana. Hinagis ni Ana ang pera at inatake siya. Pero madali siyang hinagis nito na parang manikang basahan. Pinukpok ni Ana ng bote sa ulo si JP kaya nakatakbo siya sa itaas. Naabutan siya ni JP na sinalya siya sa pader. Gustong iparanas muli ni JP kay Ana ang masasamang alaala na ibinahagi niya sa kanyang ama sa pamamagitan ng pag-abuso sa kanya. Ang katotohanang suot nito ang damit ng kanyang ama ay lalong nagpahirap para kay Ana. Biglang dumating si Dan na agad pinigilan ang lalaki. Nalihis ang atensyon ni JP kaya nagkaroon ng pagkakataon si Ana na makuha ang baril at mabaril si JP sa dibdib na agad ding ikinamatay nito. Namayani ang katahimikan habang kapwa nakatingin sina Dan at Ana sa patay na katawan ni JP. Bumaba sila at umalis si Dan nang walang sinasabi kahit isang salita. Nanatili si Ana sa sala ng halos isang oras bago niya tuluyang naisip ang lumabas ng bahay. Sa wakas ay nagawa niyang labanan ang takot. Nakalabas siya ng bahay nang hindi kinakapos ng kanyang hininga. Sa huling eksena, sinunog niya ang mansyon at naglakad palayo.